ang mga scandals and controversies na nagpahina sa kanyang image. Posibleng pagbabago sa immigration policy. Ngayon, depende ito kung sino ang mauupo na bagong Prime Minister. Kung ang susunod na leader ay pro-immigration, mas lalo pang magiging bukas ang Canada para sa mga epekto ng political uncertainties sa immigration. Kapag may ganitong political uncertainties, madalas ay paano nga ba ang proseso kapag nag-resign na ang Prime Minister ng Canada? Una, kailangan niyang i-announce ang resignation. So, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng formal speech or press release. So, nagawa na niya yun. Then, pangalawa, kailangan lahat ay nakatuon ngayon sa mainit na usapin sa politika at ang iba naman ay nangangamba sa mga uncertainties na pwedeng mangyari, especially sa immigration. For today's vlog, pag-uusapan po natin ng detalyado bakit nag-resign at ang proseso nito. Epekto ng political uncertainties sa immigration, mga posibleng pagbabago, epekto sa mga bagong immigrants, new opportunities sa bagong immigration policies. And marami din po sa ating mga kababayan ang talagang nakatutok sa politika dito sa Canada. Maganda po na makapag-share din kayo ng inyong mga opinion sa comment section. Magandang discussion po ito para na rin sa information ng mga makakabasa. I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader. Pag-usapan natin ang mga detalyadong dahilan sa pagbibitiw ng Prime Minister. Number 1, declining public support. Unti-unti nang bumababa ang popularity ng Prime Minister dahil sa mga economic challenges, tulad ng tumataas na inflation at pagmamahal ng mga bilihin. Maraming mga Canadians ang nadidismaya sa mga policies niya na hindi naman nakakatulong sa pang-araw-araw na problema ng mga tao. Pati ang kanyang pagtugon sa pandemic and post-pandemic recovery ay nakakatanggap din ng mga pagbabatikos. Maraming nadismaya sa bagal ng vaccine rollout sa mga kritikal na panahon. Isa pang issue ang kakulangan ng sapat na suporta para sa mga healthcare workers na sobrang naapektuhan ng pandemic. Marami yung nagreklamo na hindi sapat ang pondong inilalaan sa mga hospitals at iba pang mga healthcare facilities na nagdulot ng pagkaubos ng resources sa gitna ng pandemic. Sa aspeto ng economic recovery, napuna din ang mga programang inilunsad ng kanyang administration tulad ng Canada Emergency Response Benefit or CERB or CERB. Dahil bagamat nakatulong naman ito sa maraming tao, may mga alegasyon pa rin na maling paggamit at hindi pantay na distribution ng tulong. Yung mga maliliit na negosyo ay nagreklamo na hindi sapat ang suporta upang makabawi sa epekto ng pandemic, habang yung mga malalaking corporation ay mas nakinabang nga daw sa mga subsidy programs. At dahil sa mga issues na ito, maraming mga Canadians at permanent residents ang nawala ng tiwala sa kanyang kakayahan na pamunuan ng bansa sa kritikal na panahon at maging pagkatapos ng pandemic. Party division. Lumakas ang panawagan sa pagbabago ng liderato sa Liberal Party lalo na matapos magbitiw ang kanyang malapit na kaalyado na si Chrystia Freeland. Next, ang mga scandals and controversies na nagpahina sa kanyang image.
for party renewal. At in-acknowledge din naman ng Prime Minister na kailangan ng bagong leader ng Liberal Party para sa muling pagpapalakas nito. And kasama na dito ang pagkapagod sa eleksyon, mga external pressures, and kasama na rin ang pagiging parte ng political transition. Paano nga ba ang proseso kapag nag-resign na ang Prime Minister ng Canada? Una, kailangan niyang i-announce ang resignation. So, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng formal speech or press release. So, nagawa na niya yon. Then, pangalawa, kailangan niya mag-submit ng resignation letter sa Governor General. Ito ay nangyayari sa loob lang ng isang araw or dalawa pagkatapos ng announcement. And then, kailangan niyang pumili ng kapalit. Habang naghihintay ng kapalit, mananatili silang caretaker para patuloy pa rin na mag-run ang government. Then, magkakaroon ng kanilang partido ng halalan para sa bagong leader na itatalaga bilang susunod na Prime Minister ng Governor General. Matapos ang mabilis na ceremony ng panunumpa or oath-taking, tapos na ang transition. Ang proseso ng pagbibitiw ng punong ministro ay pwedeng maging mabagal or maikli. Depende sa sitwasyon ng politika at partido. Pinakamaikli, 7 to 10 days. Kung bigla ang magbitiw ang punong ministro, maaaring agad magtalaga ang partido ng pansamantalang leader nang walang halalan. Itatalaga ng Governor General ang interim leader bilang bagong punong ministro sa loob ng ilang araw. Example ay emergency resignation or kung may nakaplano ng kapalit. Pinakamabagal naman or pinakamatagal, 3 to 6 months. Kung kailangan ng halalan sa loob ng partido, maaaring tumagal ng ilang linggo or ilang buwan ang proseso. Depende sa mga patakaran. Habang naghihintay, mananatiling caretaker ang punong ministro. Example, ang karaniwang leadership transition kung saan kailangan pumili ng bagong leader ang mga members ng partido. Epekto ng political uncertainties sa immigration. Kapag may ganitong political uncertainties, madalas ay naapektuhan ang mga policies, lalong-lalo na sa immigration. Posibleng magkaroon ng delay sa mga application process sa pag-transition ng bagong leadership. Sa mga applications katulad ng sa Express Entry or Provincial Nominee Program, pwedeng magkaroon ng delay sa mga updates or approval habang inaayos pa ang sistema. Next, pag-usapan naman natin ang mga posibleng pagbabago sa immigration policy. Ngayon, depende ito kung sino ang mauupo na bagong Prime Minister. Kung ang susunod na leader ay pro-immigration, mas lalo pang magiging bukas ang Canada para sa mga temporary residents at pwede rin pang mag-improve ang mga programs, magdagdag, magbawas. So, depende sa uupong Prime Minister. Pero kung mas priority nila ang ibang issue katulad ng economy and security ng mga nandito na sa Canada, especially para sa mga Canadians, permanent residents, posibleng magkaroon ng mas mabagal na proseso or mas mahigpit pa na requirements. So ito lang din yung isang part na kinakabahan ng iba na pwedeng mas lalo pang maging mahigpit. Next, pag-usapan naman natin ang mga epekto sa mga bagong immigrants. Para sa mga bagong immigrants, maaring maging challenging ang panahon na ito. Example na lang sa paghahanap ng trabaho, pwedeng maapektuhan ng job market dahil sa pagpalit ng bagong government. Pwede ring magbago ang sistema ng pagkuha ng permanent residency or even benefits na natatanggap ng mga immigrants. Pero marami pa rin ang kumpiyansa na posibleng magkaroon ng magandang pagbabago sa magiging new Prime Minister. And lastly, pag-usapan naman natin ang new opportunities para sa bagong immigration policy. Posibleng hindi naman lahat bad news. Sa ganitong transition ay meron din namang mga bagong opportunities. Example na lang, pwedeng mag-focus ang bagong government sa pag-improve ng immigration system. Pwedeng magkaroon ng mas mabilis na proseso para sa mga skilled workers or yung mga line of job na talagang kailangan dito. Or pwede rin magkaroon ng mas intentional na suporta para sa mga bagong dating. At dahil priority ng Canada ang makapagdala ng mga talent mula sa ibang bansa, malaki pa rin ang tsansa na mas mapaganda pa, ma-improve pa ang mga programa nito. So, ayun guys, talagang sa panahon na ito, natural lang ang mag-alala sa bagong transition, sa mga pagbabago. Pero isipin na lang din natin na ang Canada ay laging naghahanap para mas mapaganda pa, mas maging effective pa ang immigration system para sa economy ng bansa. Prayers lang. Pagdasal natin yung pag-upo ng bagong
po ng ministro at maging updated tayo sa mga balita. Especially kung kayo po ay nagpaplano na pumunta rin dito sa Canada, magtrabaho, mag-aral. Ayun, maganda po na updated kayo para naka-lay down lahat ng information na dapat ninyong malaman para makapag-decide po kayo. Dahil po ang pag-abroad ngayon kahit sa bansa, marami nang nagiging changes. Maganda po na aware tayo at malaman natin yung mga challenges and mga possibilities at the same time para mas maplano natin yung mga hakbang na gagawin natin. So ayun guys, please subscribe to our channel. Pinag-uusapan po natin ang mga updates about immigration and even life realities dito sa Canada. So ayun po, thank you guys for watching. I'll see you again. Bye for now!